meron pong isang senador na nagsabi, si Senator Amy Marcos po, na may mas malalaki pa, mas malalala pang problema sa DPWH kaysa dito sa flood control projects. Anong opinion mo rito? Naniniwala ka ba na mas malala pa ang anomalya sa ibang DPWH contracts kaysa sa flood control projects, mga partner? Anong masasabi nyo rito? Ayan, bago mo tayo magkomento, shout out, maraming salamat sa Pakulay RJYC Vlog. Sabi niya, hello to Tolbisdak, hello Berada boys, please huwag kayong ititigil sa pagpapaalala na dapat managot ang mga managnanakaw sa flood control. We miss your live, Tolbisdak. Dito nyo na po ako mapapanood sa Berada Aguila. Live po lagi, araw-araw po yan. Ito mga kapartner, ako po'y naniniwala dyan na hindi lang flood control ang pinakamalalang isyo patungkol sa korupsyon, mga anomalya. Lahat po, para sa akin, lahat po siguro ng mga infrastructure project ng Marcos admin ay laganap ang korupsyon. Hindi lang DPWH. Banggitin na lahat natin yung mga departamento kagaya ngayon sa Department of Health. Meron ding issue sa korupsyon. Yung sa PhilHealth, ang dami po talagang issue sa korupsyon. Siguro, ang napagbuntungan lang ng galit ng maraming Pilipino ngayon, itong sa flood control kasi naisiwalat hindi nila kinaya yung kalikasan Napak-check mismo sila ng kalikasan. Pagkatapos magmayabang ni Bongbong Marcos na meron siyang di umanong mga flood control projects na natapos na at ipinagtanggol pa niya nung bumagyo at bumaha na meron di umanong flood control, hindi na po niya mismo kayang kontrahin ang kalikasan na mismong mga bagyo na po ang nagsasabi sa ating mga Pilipino na talagang walang flood control projects at bumungad pa nga ho sa atin ngayon na 1.2 trillion na pala ang gastos ng Marcos admin sa flood control projects at karamihan doon mga partner ay puro mga ghost projects. Ako'y naniniwala, hindi lang sa flood control, sa kalsada partner. Grabe ang kalsada yan. Tulay. Marami pong kababalaghan yan. Kaya sana palawakan pa yung investigasyon dito. Hindi lang po hihinto doon sa flood control projects. Kasi ako naniniwala na under Marcos admin, lahat ng mga kurakot nasa gobyerno na, nasa palibot ni Bongbong Marcos. Nagpakasasa sila, mantakin mo. Unang executive order, nung siya ay nanunumpa, tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi yung mga buhaya tumatawa ngayon. Pagkatanggal niya doon, ibig sabihin wala nang populis sa mga kurakot sa gobyerno at anli ang kawat nila. Partner BMR, ka naman. Tama ka dyan, partner Bisdak, ano? At ito nga ang problema sa ating administrasyon ngayon kasi hindi lang po talaga ito. At ako'y naniniwala na itong DPWH ay isa lang ito sa sangay ng ating gobyerno na may source ng pinakamalalaki or hindi man sa pinakamalaki, mga malalaking korupsyon na nagaganap. Ano ho? Mapapansin natin mga kapartner, kasi mayroon pong opisina ang ating pamahalaan na ito nga ay ang PCO na dito ibinabalita mga kapartner kung ano yung mga achievement, ano ang mga magagandang nagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Pero ayon nga dito sa investigasyon na nagawa ni Congressman Marcoleta, wala daw pong nakitang mga malalaking project. Instead, ang mga nakikita dito ay yung ano lang, yung mga kung ano-ano lang dyan yung napunta. Ito nga, yung pinunta ni PBBM na nagpunta daw doon sa mga site kung saan itong mga flood control. Hindi naman may tuturing na achievement yan. Ngayon, siguro, isang achievement lang doon ay yung labas na ito nga ay bumibiyahe na ngayon bilang libreng sakay. Which is, maaari, achievement yon. Pero sa kabila nito, ito, bigaya na naman ng pondo, no? Bigaya na naman sila ngayon. Nagpapasa ng batas ngayon ng mga budget nila. Aba, nagulat ako mga partner nang mapanood ko itong sinasabi. Napakalaki na doble ngayon halos. Dati, nung nakaraang taon, ang hinihingi nila ay around 400 million. Ngayon, 900 million. Halos isang billion, halos isang billion mga kapartner na ganito kalaki ang kanilang wala silang ipinapakita ng mga achievement nila mismo.
At ito nga, may mga napapabalita pa, di umano may mga bayarang vloggers at mga reactors itong PCO. Tapos mga kapartner, kapansin-pansin, kapuna-puna, itong PCO, na wala na nga silang may babalita, pero very vocal sila sa pagbanat dito sa mga Duterte. Ito ba yung pinagkukuhanan? Ito ba yung dahilan kaya kayo may budget na malaki dyan? Hindi, nagtatanong lang ako dito mga kapartner kasi kung sasabihin natin, kung maniniwala tayo na mas mayroon pa ditong iba na mas malalaki pa dito, ako'y naniniwala sa pamamagitan ng ito ang ebidensya natin. Wala silang naipapakitang matinong proyekto or achievement itong administrasyon ngayon sa pamamagitan nitong PCO. Kundi, lalo pagka usapang tungkol sa Duterte talaga naman, mabilis itong si Auntie Niño magsalita, di ba? Pero tanungin mo tungkol sa mga achievement, tanungin mo tungkol doon sa ginto na ibinenta ni Marcos Jr., gold reserve. Wala. Sasabihin lang niya, hindi ko alam, wala pa akong natanggap doon. Nagmamang-maangan. Di ba mga kapartner? So yun lang kung tutuusin, isa pa rin yun sa corruption. Paano nangyari yun? Nasaan na yung pera na yun? Di ba? Kaya ito mga kapartner, ito lang kasi yung hindi na natiis ng kalikasan. Kung kaya nagsalita ang kalikasan dito mga kapartner. Pero marami pa dyan lalabas balang araw siguro. Partner Buds? Alam mo partner, yun nga, no? Yun yung sinasabi natin dati. Tayo una nagtatanong yan Asan? Maglabas kayo. Ipakita nyo kung ano yung nagawa ni Pangulong BBM. Ang problema, sasagutin tayo ng PCO Undersecretary na hindi kasi kayo nanonood sa PTV4. Ang problema pala partner, sila pala dapat ang yung pala trabaho nila. No? Ipaalam sa lahat, sa dami ng kaalyado nilang mga media na ngayon po natutuklasan natin, pati media bayaran. No? Ang dami na po, pati po yung mga lumang interview. Meron ako napanood, lumang interview kay Karen Davila na talagang inooperan pala tong mga pagsumikat ka pala sa media. Ooperan ka pala partner at hindi to one-time deal. No? Hindi to one-time deal. Buwan-buwan. Meron kang sustainable income mula po dito sa mga mandurugas. Hindi naman magbabayad ng media yan kung walang pandurugas, partner. Kaya talagang ang problema pala ng Pilipinas, hindi lang DPWH. Pero sa DPWH pa lang itong pinag-uusapan natin, partner. Talagang dito sa gobyerno na to, yung rule talaga ay corruption. Ang exemption, yung mga katulad ni Leandro Lebiste na tumatanggi sa korupsyon. Pero tanong partner, ilan na bang congressman yung tumanggi sa suhol? So far partner, isa pa lang yung naririnig natin. Isa pa lang. At wala rin kumukundi na partner. Tahimik sila dyan sa mga pinahayag ni Lebiste maliban sa general na pinupuri nila yung ginawa ng kanilang kapwa congressman na si Lebiste. Maliban po doon sa pagpuri nila kay Lebiste, walang malawakang pagkondena, walang malawakang pagtanggi na sila po ay nasusuhulan ng mga kontraktor o yung DPWH ay bagman lang pala ng mga kontraktor at ng iba pang malalaking politiko. Mga partner, round 2 tayo kung meron pa kayong sasabihin. Bisdak? Partner, baka nakalimutan na ito ng taong bayan sa dami po talaga kasing issue patungkol sa corruption under Marcos admin. Kagaya po nitong Maharlika Investment Funds. Bilyon-bilyon ang pondo nito. At ipinagmalaki nila kaya magkaroon tayo ng Maharlika Investment Funds para gumanda ang ekonomiya, para makahikayat di umano ng mga foreign investors. Bilyon-bilyon yan partner, tapos ang nakakasuklam yan dahil yung pira na yan ay kinuha yan sa mga miyembro ng GSIS, miyembro ng SSS. Pira po yan ng taong bayan na dapat ay hindi pakialaman ng gobyerno kasi hindi galing yan sa pundo ng gobyerno partner. Yung GSIS, SSS, pira po talaga yan ng mga Pilipino. Pira ng mga miyembro dyan na kada sahod nila ay binabawas natin, yung iba may nagboluntaryo, pag dyan sa SSS, ang problema, kinalkal nga po, ginamit nga po ng Marcos admin, sabi nga ho ni former President Duterte,
ginalaw po ninyo ang pera ng bayan, ang tawag dito malversation. Malversation of public funds. Bilyon-bilyon po yung hinahanap natin dyan sa Maharlika Investment Funds. Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag, partner, kung ano na ang nangyayari. Nasaan yung opisina? May kita na ba ang pera ng mga empleyado, government at public employee? Nasaan na yung pera nila? Kumita ba? May dividendo ba sila? Ano nang nangyari? Nalugi na ba yun? Yun ang pinakamalaking tanong na kawawa ang mga ordinaryong Pilipinong manggagawa na harap-harapan, ginagatasan at sinisipsipan ng pira sa gobyernong ito. Lumalabas nagiging legal ang korupsyon noong nagiging legal ang Maharlika Investment Fund kasi nga nagiging batas na yan, partner. At ang author niyan, sino? Ang principal author na yan, yung anak ni Bongbong Marcos. Sila ang nagtutulak dyan. So ngayon, kumusta na yun? Nasaan yun? Nasaan ang mga pirang bilyonis na yan, partner? Bemar. Madagdag ko lang diyan, partner, ano, ang top of the line kasi diyan, top of the ano diyan talaga, ni-railroad nila yan, ha? Ibig sabihin, pagka sinabing ni-railroad, minadali, talagang pinersa or talagang prioritize ito ni Pangulong Marcos Jr. kasi sinasabi, mayroon talaga tayong dapat pag-imbestan nitong perang ito. Kasi nga, makikinabang ang ating bansa. Pero ano na ang nangyari? Bakit wala kayong maipakitang kita or bakit wala kayong maipakitang company? At wala kayong mailabas sa taong bayan kung ano na talaga ang kinita nito, nasaan na napunta, sino na ngayon yung mga nagtatrabaho dyan. As in, zero knowledge. Kumbaga, mga kababayan, naku po, naghahanap tayo dito sa flood control ngayon. Hindi po natin to dapat iwanan kasi ito po yung parang nagsisilbing, kung hindi man siya spark plug sa lahat ng mga korupsyon na nabubulgar ngayon, ito talaga yung parang ulo ngayon na ito sumusunod ngayon itong mga mabubulgar pa itong mas marami pa. Tandaan po natin mga kapartner, ha, wala pa tayong balita kung sinauli na nila yung pinapasauli ng Supreme Court na 60 billion ba yun galing doon sa PhilHealth na, di ba? 69. O 89 yun, pero nauna na muna 69. pinapasauli yung 60 billion. So, 69 yun. 69. Grabe mga kapartner. So, ito, kumbaga, kumpul-kumpul. Hindi lang ito nag-iisa, no? Bata-batalyon itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, partner. Alam mo, partner, parang yung flood control project, takip. Takip ng umaalingasaw na palayok na punong-puno ng kabulukan. Alam mo, partner, eto sa totoo lang, no? Talagang nagpapail na po Sa dami nga po ng issue, mukhang sinasadya na nila na lituhin na tayo Tatandaan nyo, partner, bago pumutok tong flood control fiasco o flood control scam na to, ang pinakamainit na issue na galit pati lahat ng tao, mamamayag, pati yung mga kaparian, mga simbahan at mga universidad na pag-aari din ng mga pare. Yung sugal, partner, 'di ba? Online sugal. Dahil natabunan na siya ng flood control project. Ito ng flood control, wala na po nag-uusap sa sugal. Hindi na natin alam. Na-follow up ba? Meron pa bang online sugal ngayon? Sila po kasi, kaya nakikita ko, partner, na-realize ko lang nung nakalive ako kagabi. Ito yung papel talaga ng mga Duterte vloggers. Kasi nakabatay sila sa Duterte vloggers Kontrolado nila yung media. Kontrolado nila yung mga vloggers na kakampi nila. Ang hindi nila kontrolado, tayong mga Duterte vloggers. Kaya, partner, pag binitawan natin, once na bitawan natin issue, okay na, bumitaw na yung mga Duterte. Pwede na tayo happy-happy na uli. Yung bilyong-bilyong kinikita sa sugal, wala na naninita. Kasi ang sinisita na natin ngayon, flood control project. Kaya hindi na natin alam, nagpapatuloy ba to? Kumikita na naman sila. Kaya, partner, eto nakikita ko talaga papel natin Wag pasensya na po sa mga nanonood. Baka sinasabi nyo masyado namin inaangat yung papel ng mga Duterte vloggers. Kasi sa totoo lang, tayo na lang yung independent talaga na nagsasalita. No, kasi ito, kitang-kita na natin yan. Kumanta na si Vico Soto. Hindi mapabulaanan ng ibang In fact, yung ibang mga taga-media mismo, katulad ni Karen Davila, umaamin na sila ay inaalok. Tumanggi lang daw siya. Pero
Ngayon makikita natin, kaya pala ganun, biglang magpipicture ng mga tatakbong mga bilyonaryo, tatakbong mga kontraktor, ipipicture nila Julius Babaw at ni Corina Sanchez. Paano nila mapapabulaanan yan? Sabi nga ni Karen Davila, walang makakaalam. Yun yung pinangako sa kanya. Walang makakaalam na binabayaran namin kayo. Oo, walang nakakaalam, pero matutuklasan yan ng tao. Lalong-lalo na yung mga Duterte vloggers, ang lalakas ng pang-amoy niya mga yan. Kaya mga kapatid, binabati ko kayo, kasama ng lahat ng mga Duterte vloggers, malalaki at mas maliliit pa sa atin. Binabati ko kayo dahil tayo po ang tunay na nagtataguyod at pailan-ilan katulad ng SMNI Network na patuloy na nagtataguyod ng katotohanan sa Pilipinas. Alam mo partner, etong mga sinasabi nila may iba pang issue. Tingin ko dyan, ganyan yung gagawin nila eh. Dahil mainit na mainit yung flood control, bugbugin natin to na may iba pang issue. Ang pinalulutang nila ngayon, yung mga street light, magagalit na naman tayo sa lahat ng street light ngayon, partner. Baka, hopefully, baka makalimutan natin yung issue ng flood control. Hindi, partner, hindi natin gagawin yan. Kumbaga, nakalimutan man natin yung sa sugal, kasi hindi tayo manunugal, partner eh. Yung interest natin hindi gano'n. Pero dito, ano to, no? Talagang nakawan to. Pera ng taong bayan tong ninanakaw nila. Hindi po namin tatantanan. Kahit po magtagal tayo rito sa flood control, ibabalik at ibabalik natin. Yung sinasabi na nila ngayon na lifestyle check naman, lifestyle check. Wala kaming problema sa lifestyle check. Kaya lang, eto na po, ano pa ila-lifestyle check nyo? Gumawa kayo na hakbang dyan sa mga mandurugas, walang proyekto, may pumirma na completed, tapos nakikita ng mga congressman na isang congressman na naghukay ng bakal, 15 meters, 4 meters lang yung nakalubog. Yan po mga direkta na yan. Bakit ila-lifestyle check nyo pa? Lahat na nakapirma dyan, lahat ng mga kontraktor niyan, dapat nakakulong na ngayon. Partner, kung may round trip pa kayo, Dyan partner, no, kung dapat ginawa ng gobyerno, ako sa akin na tama na yung publicity, di ba? Tama na yung pakapritsuhan. Kung meron talagang korupsyon, bakit ayaw natin na sampahan na ng kaso, sabot-saring kaso yung mga yan? Patong-patong na kaso sa ombudsman, yung mga hindi government official, sampahan ng kaso sa korte, nang makatikim, nang makita naman ng taong bayan na may maparusahan. Kasi iba talaga partner yung parang hanggang investigasyon lang kaysa doon sa sinampahan mo na ng kaso. Kaya nga mas okay ako yung ginawa ni Isko Moreno eh. Magsasampa ng kaso eh yung mga kontraktor ng partner Bimar, may sasampahan ng kaso, dapat ganon. Sampahan mo na ng kaso pag may ebidensya ka, sampahan na ng kaso. Yung mga kontraktor, government official, mga kongresista, sampahan din ng kaso. Kasi hanggat walang nasasampahan ng kaso, magiging usapin lang ho itong patungkol sa flood control projects. Walang mangyayari dito. Kagaya po dito, nakalimutan din po ito ng taong bayan na ang tanging nagsisiwalat lang po dito, total corruption ang pag-usapan natin. Kasi hindi lang sa flood control, mantakin mo yung gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Correct, Na partner. tanging nagsisiwalat lang dito, partner, ay si former President Duterte. At hindi po ito hindi po ito pinalawig at sinunggaban ng mga mainstream media. Ang tanging nagbabalita dito sa gold reserve, kung hindi ako nagkakamali, nanggagaling sa bilyonaryo, pinalo pa ng Isiminay. Takin mo yung gold reserve ng ating bansa, 25 tons yun eh. Ang balita ko nga, 35 tons na yung mga naibinta ng Marcos admin sa kanyang administrasyon. At tayo, yung nag-iisang bansa, ang pinakamaraming naibintang ginto sa mundo sa panahong ito. Pilipinas. Ngayon, walang naghahanap ng partner. Ang naghahanap lang doon si former President Duterte, tayo mga Duterte. At hindi pa naniniwala yung ibang tao na si Bongbong Marcos ay nagbibinta ng ginto, gold reserve sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakalimutan din yan. Kung ano-ano na lang yung tinatapal, pati yung Bicam GAA. Grabe, nililito nga, tama yung sinasabi mo, partner Badong. Nililito lang ng gobyernong Marcos ang mga tao. Kasi grabe sa saring sumasabog na isyo patungkol sa korupsyon. Ang ginawa nila, si Digong, nasa Netherlands. Partner BMR. Partner, dadagdag ako Ito kasing pangyayari ito ngayon, itong administrasyon, humahanap talaga sila ng paraan
para maapula itong korupsyon na lumantad sa sangkapuluan ng Pilipinas. Ano ho? Ang nangyari kasi, mga kapartner, nagpapasabog sila ng iba't ibang mga issue ngayon. Kamukha nun, no? Yung nauna, mga partner, kinasuhan or mayroong nag-bribe na isang district engineer dito sa isang congressman na batang-batang congressman. Alam niyo mga partner, gagamitan lang natin ng konting logic ito no? Kung hindi nga ito talagang isa lang ito sa mga diversionary tactics na gusto nilang palabasin. Kasi biruin mo, bata pa itong congressman na ito. Mayaman itong congressman na ito. So alam nyo, pag ikaw ay bata pa, ano pa tayo mataas pa ang ating pangarap, matino pa ang ating mga utak niyan. Idealistic, partner. Yes, ayan, tama yung partner. Idealistic, yung gusto natin yung perfect ang mangyayari sa ating career. Ganun yun Tapos mayaman pa. So di ba, wala ka nang hahanapin pa, pero ang lakas ng loob, hindi yung lakas ng loob ang punto dito kundi ang nasa likod nitong taong ito na talagang lantaran. Yung iba nga katakot-takot ng pagdidinay, katakot-takot ng ginagawa na pag-aalibay, na wag lang silang ma-put in the act. Siya talaga na-intrap. You know what I'm talking about, mga kapartner, na napa-English tuloy tayo rito, napasensya na. Lumalawas tuloy yung English spoken mo, partner. Pambira. In-Englishan tayo ni Bimara. Sige na mga partner, basta sa atin lang, no? Ako, bilang isang Duterte vlogger, naniniwala ako na ito pong flood control ngayon or itong flood scam ngayon na nangyari sa ating bansa, lahat po nananawagan ako kasama sa mga vloggers at mga supporters na huwag po tayong bibitaw sa issue na ito. Suportahan niyo po kami mga vloggers dahil hindi na po ninyo ito makukuha ang ganitong klaseng prinsipyo sa mga mainstream media o sa iba pang mga vlogger na mga bayaran, mga kapartner. Minsan nga, partner, no, hindi naman alam ko maraming mga fans yung mga nag-aaway-away ng mga vloggers. Minsan iniisip ko, bahagi rin kaya sila ng diversion na kung hindi man nila sinasadya, partner, kung hindi man nila sinasadya na maging bahagi sila ng mga diversion, yun po yung nangyayari. Pero Yun ang lumalabas. minsan sila yung pinag-aawayan yung tungkol sa lintik na, kaya nga sa curiosity ko, partner, ano yung patatim ba? Hindi patatim, humba. Ano ba yung humba na? Pati ako naging interesado dyan sa humba na yan. Partner, meron kasi kahit hindi mo sinasadya, nagiging bahagi ka ng diversion. Di ba, partner? Partner, ang ginagawa ng mga trolls, total naisiwalat naman kasi ng mga Congressman Marcolita na may trolls talaga. 76 na vloggers, mga 200 na bayaran, magko-comment dyan lang sa mga comment section. 7,000 yung bayad monthly, may load allowance pa. Siniwalat ni Kong Marcolita sa Kongreso. Doon naman papasok yung mga trolls ngayon, partner. Ang mga trolls, gatungan nila yung mga vloggers, DDS, parang magpapanggap yung mga trolls na sila ay DDS. Pagsabungin yung mga yan, yun ang ginagawa ng mga trolls ni Bongbong Marcos. Pinag-away, pinagsabong yung mga DDS para sabihin, ito na, nagkagulo na. Na-divert yung issue. Hindi man nila sinasadyang ma-divert yung issue, pero nagiging sila doon, parang kabilang sila sa diversionary tactics dahil sumasawsaw yung mga trolls ni Marcos, kaya nagkagulo-gulo sila yan, partner. Yan ang lumabas dyan. Partner, sa akin na lang, no? Yung nga pakiusap natin, mag-away-away pa rin kayo, yan ang trip nyo Pero pwede ba magtira kayo 5 minuto o 10 minuto para discuss nyo naman tong flood control at iba pang mga katarantaduhan ng gobyerno to.